Hey guys, good morning! Today is March 17 and anong oras na? 11:35 AM na guys. And yeah, lalabas tayo today pero kakain muna ako guys. So kailangan kong bumili ng kailangan kong bumili ng wet food ng aming dog, and kung may mahanap akong dog food, bibili na rin ako kasi nauubusan na siya. Meron akong bagong series sa aking Facebook Reels and TikTok na Cooking Filipino Food to My American Husband Kinemeletic. So, kailangan kong bumili ng ingredients. Yung unang niluto ko guys is kare-kare, and then the next episode will be Bicol Express kasi merong nag-request. Hindi ko alam kung sa Facebook yung comment or sa TikTok. So, maghahanap ako ng pork na walang belly guys kasi si Sterling di siya kumakain ng taba. So, yung mga Filipino food na lulutuin natin para sa kanya, syempre i-adjust din natin sa food preference niya, yung mga kinakain niya at hindi. So, ba't ako kumakain naman ako ng taba ng baboy, even yung balat, kinakain ko siya. So, yung mga food na lulutuin ko kay Sterling, adjust na lang natin ng konti. And now, magla-lunch lang ako guys kasi hindi ako nag-grocery or iniiwasan ko mag-grocery na hindi ko makain. Kasi kapag gutom ako guys, kapag nagpunta ako ng grocery ng gutom, for sure kung ano-ano yung nilalagay ko sa aking cart. So, kain muna ako guys. And kakain lang ako ng leftover na gulay from days ago. Charot. Kinakain ko kasi yung leftover guys. Sayang. Dalawa lang kami dito sa bahay and ayaw na ayaw ko yung nagsasayang ng food. So, etong niluto ko na to guys, ano lang siya, yung mga leftover namin na gulay sa refrigerator. See, even my rice, ano siya, leftover din. Yung gulay na niluto ko guys is yung mga tira lang din sa refrigerator kasi nangihinayang talaga ako kapag nagtatapon ako ng mga pagkain. So, eto ay minix ko lang sa gata guys. Yung mga sitaw na leftover, yung carrots, tapos yung repolyo na ginamit ko last time sa pansit, and what else? Tapos may okra pa to guys. Ewan ko kung anong tawag dito sa niluto kong to pero puro gulay lang siya guys. Eto yung kakainin natin for lunch. Then ima-microwave ko lang siya. Okay, habang hinihintay natin yung pagkain ko sa microwave, chikahan muna tayo guys. Meron lang akong i-share sa inyo. Sobrang na-happy ako ngayon sa performance ng aking Facebook page. So meron akong post na 1.7 million. I think for others, parang normal lang siya sa kanila. Pero as a beginner na content creator, isang malaking achievement siya for me. So isang post lang siya guys na picture and umabot siya na, let's see. Tignan natin kung anong eksena na niya ngayon. Tignan natin yung analytics ba yung tawag dun? Okay, tignan natin siya dito sa aking Facebook. And umabot na tayo ng 25k followers on Facebook, guys! Thank you so much sa mga nanonood dito sa YouTube, sa Facebook, and sa aking TikTok accounts. Nag-reply lang ako dun sa may nag-comment na matandang babae sa aking, nag-comment siya ng edad niya. So 1.7 million views na siya, guys! And meron siyang 100k engagement. So, thank you guys sa pag-support sa aking mga content. And then, meron din tayong isa na nag-viral pero medyo nabash tayo. Nabash tayo dito sa isang post natin sa Facebook Reels. Sa sobrang excitement ko siguro, nasabi ko na kahit car wash boy lang sila. Bakit ko ba nasabi yun guys? Sorry, hindi ko intensyon na mang-degrade ng tao at never kong ginawa yun sa buong buhay ko. Nire-respeto ko lahat ng trabaho, lahat ng mga trabahong ginagawa, kahit ano pa yan guys, kahit sex work pa yan, sinusupport ko yan. Kasi sex work is work. And even car wash, construction, and yung asawa ko guys, blue collar siya guys. So nagtatrabaho siya sa mga construction, remodeling, ganun. And wala ako sa lugar na man-degrade ng trabaho ng ibang tao. And sorry kung merong na-offend, pero na-excite lang kasi ako guys. Sabi ko, ay, kailangan kong gawan ng content to kasi talagang ang cute nila guys, nagtatrabaho sa car wash. Sabi ko, may potential sila na maging models or artista. Ganun yung pinupoint ko dun guys. Pero alam nyo naman online, hindi mo naman ma-please lahat. And mahirap pala maging content creator guys. Para kang tumatapak sa tawag nila doon, hindi ko alam yung term. Para kang
lumalakad sa glass, ganun. Magkakamali ka, marami talagang magbabash sa'yo. And yeah, I think part na siya ng pagiging content creator, yung maraming bashers. So I'm still not used to it. Yung mga masasamang kineme nila sa comment section, ganun. Pero kapag kinokorek nyo ko guys, ina-apply ko siya. Gustong gusto ko yung pag may nakita kayong mali, sige, i-comment nyo lang dyan para naman ma-improve ko yung sarili ko. Maybe mali nga talaga ako, ganun. Ina-accept ko yung mga comments. What do you call those comments ba? Constructive criticism? Charot, tama ba yung term na yun? Pero anyway, may mga ganun. Kapag may nakita kayong mali sa mga vlog ko, sa mga post ko, hindi ako ma-offend. I-correct nyo ako guys. Willing ako matuto. I think the positive part din ng pagiging content creator, gumagawa ko ng content and natututo ako at the same time. So, carry lang sa akin guys, kahit i-correct nyo ako ng ilang beses dyan sa comment section. Carry lang yan. Mas gusto ko yung meron ako natututunan in life. Tama? Tama! Eme. So, kunin ko lang yung food ko guys and balikan ko kayo. So, ito na yung pagkain natin guys. Konti lang din yung rice na nilagay ko dito. Kasi, feeling ko kasi lumalaki na yung bill ko kaya binabawasan ko ng konti yung mga carbs. But, yeah. So, kain muna ako guys. So, ayan guys. Papunta na tayo sa grocery para mamili ng mga ingredients and yung dog food ng aming aso. Actually, hindi ko pa alam kung anong ingredients ng Bicol Express. Basta alam ko lang doon may gata tsaka sili. Hindi ko alam kung nilalagyan pa siya ng mga iba pang mga gulay. Pero let's see guys kung anong meron doon sa grocery. Hopefully meron na doon sa may Safeway. Yung karne na bibilin natin, yung baboy na walang taba. Kasi yun yung gusto ni Sterling. So adjust natin yung Bicol Express natin for him. Alam nyo guys, yung na-realize ko, grabe din yung effort ng mga content creator, no? Lalo na yung mga cooking vlogs, ganun. Grabe yung effort guys. Isang episode pa lang ako ng cooking Filipino food to my American husband. Grabe! Grabe yung effort, yung paglilinis, pagliligpit, pagbili ng ingredients, paghanap ng mga kung ano-anong gamit, tapos yung pag-i-edit. Grabe pala yung effort guys. Kaya no wonder yung mga sikat na vlogger, talagang nag-hire sila ng mga editor nila. Tignan nyo ko guys, nagsa-start pa lang pero grabe pala yung effort guys. Akala ko naman before na magpo-post ka lang ganun. Nakaka-stress and nakaka-pressure din yung kapag walang, alam niyo yung sobrang effort ka sa mga videos mo, then walang views, walang engagement, yung mga ganong atake ba, medyo nakaka-apekto siya na itutuloy ko pa ba tong pagiging content creator or hindi. And then meron din nag-comment sa Facebook ko na paano ba maging content creator. Siguro yung first na dapat ay yung nagpo-post ka lagi, walang tigil na pagpo-post sa social media ganun. Huwag ka magpa-apekto sa mga negative comments. Basta tuloy-tuloy ka lang na mag-post. And then kapag tingin mo ay interesting yung isang bagay, videohan mo, then i-post mo. Parang ganun kasi yung ginagawa ko ngayon guys. Kasi most of the time, yung mga content na pinopost ko na hindi ko inaasahan na mag-viral, sila yung nagba-viral guys. Yung mga less effort videos. So yun lang yung advice ko guys sa mga gustong maging content creator. Be consistent. Yun yung key talaga sa pagiging content creator. Not all the time you'll go viral. Not all the time merong manunood. Not all the time gusto ng mga tao yung post nyo. Meron at merong magiging basher. Hindi lahat ng tao sasang-ayon sa mga content na gagawin nyo. Kaya be consistent. That's the key. So ngayon guys, medyo kinakabahan ako. Etong nasa harapan ko ay police. Alam niyo naman dito sa Amerika, minomonitor nila yung speed ng pagdadrive. Kada daan merong ganon. May radar, kinematic. So sinusundan ko lang yung speed. Baka kasi ma-first ticket tayo guys. Diyos ko, kakakuha lang ng green card ko. And this morning pala guys, meron akong i-share sa inyo. Meron akong good news and meron na akong social security number. Meaning, pwede na akong magtrabaho guys. Legally guys, pwede na talaga ako mag-work, maghanap ng work, ganun. So excited ako guys na maghanap ng trabaho and ma-experience yung mag-work dito sa Amerika. And para rin naman makarecover na kami sa mga gastusin na nangyari this past months. Kasi guys, grabe yung mga nagastos namin para sa immigration na to. I-share ko na lang sa inyo yung gastos sa lawyer. Sa lawyer pa lang guys, $7,200. I don't know kung magkano siya sa peso pero ilalagay ko dito. Ano pa lang yun guys, lawyer pa lang siya.
So, grabe talaga. And gusto ko na talaga makatulong sa aking asawa kasi grabe yung effort niya guys. Siya lang yung nag-work for us. And marami pa kaming gustong gawin sa aming buhay, mag-travel. And pinag-uusapan din namin yung ipapa-improve pa namin yung bahay sa Pilipinas para dumating man yung panahon na maisipan naming mag-retire sa Pinas or we'll stay longer sa Pilipinas. Meron kaming komportabling bahay na parang ano ba tawag dito, para siyang gagawin namin siyang parang vacation home yung atake niya. Hindi ko alam guys kung na-chika ko na. Dito muna tayo sa grocery outlet pupunta kasi dito maraming sale na dog food. Yung wet food dito at $1 lang. Parang 50 pesos yung every can. So tignan natin kung meron pa rin silang deals na gano'n. Kasi meron kaming routine nitong aso namin na every morning pinapakain ko siya ng wet food. And this morning wala siyang gano'n. Okay guys, nandito na tayo sa may grocery outlet. Mamili na tayo dito. Tignan natin kung meron na rin ditong pork. In case merong pork dito na ako bibili para hindi na tayo nasa basket nila. Eto. Nakalimutan ko palang dalhin yung aking earphones. Ang hirap kasi mag-vlog mag-isa guys. Yung kinakausap mo yung sarili mo na walang kasama. And parang tinitignan ka nila pag wala kang kasama. So yung ginagawa ko minsan kapag mag-isa ako guys, naka-earphones ako para kunwari may kausap ako sa phone, ganun. Okay, punta tayo sa dog area. Diretso na tayo sa kailangan natin kasi ako guys pag nag-grocery talaga binibili ko kahit di kailangan. So diretso na tayo dito sa may mga dog food. Ito yung binibili namin guys. So $2 lang. So bili tayo ng chicken, 2 chicken. Oo, meron silang barbecue. Pero dito tayo sa mumurahin lang. Bili na tayo nito ng 4 guys. So $2 lang siya. Hindi ko kasi alam guys yung dog food na binibili ni Sterling. So, baka yung dog food sa ibang araw ko na yung bibilhin. Tara, punta tayo sa may karne. Baka may pork sila dito. Search ko muna guys kung ano yung ingredients ng Bicol Express. So, simple lang pala yung panimpla ng Bicol Express. Pero, meron ba silang pork dito? Parang mostly processed food yung eksena dito. Ganito yung pork na gusto ni Sterling, yung pork loin, yung walang taba. Kaso meron siyang timpla. Kailangan talaga natin magpunta ng Safeway. Dinagdagan ko na yung pagkain ng aso para di na tayo pabalik-balik dito. Okay, next naman ay punta tayo ng Safeway. Hello. I'm good. 1965. Thank you. You too. Check nga natin itong mga halaman nila. Baka may naka-sale. Medyo maulan ngayon guys. Kaya naka-raincoat. Kung napapansin nyo guys, walang nagpapayong dito. Hindi sila mahilig magpayong dito. Okay guys, ngayon nandito tayo sa labas ng Safeway. Buti na lang kahit maulan ngayon, hindi siya masyadong malamig. Kaya perfect siya. Ang sarap sa feeling ng hangin. Hanap tayo dito ng baboy. Diretso na tayo dito sa may karne guys. Hindi na tayo ma-distract. Parang dito, ay eto siya. Ito yung kailangan ko guys. Tama ba? Pork tenderloin. Yes, tama. Ito yung gagawin kong Bicol Express guys. Kasi wala siyang masyadong taba. Kung titignan nyo, puro laman siya. Ito yung gusto ni Sterling. Ito lang yung kinakain ni Sterling na baboy. Hindi siya lagi kumakain ng baboy guys. And this one is buy one take one na siya. So, kuha tayong 2. Okay, and then mag self-checkout na lang tayo. Okay na siguro to. 1178. If you have your club card, please scan it now. 11. Oh, your card has been accepted. When you paying card, guys, finish and pay and one will be free. When you Ah. the green, Oh, yeah. no point. Okay, thank you. How many? So, nagtataka ako kanina guys, bakit $20 yung nakalagay? Ano to, buy one, take one? Okay guys, tapos na yung agenda natin sa labas at tara na't umuwi. Wala tayong masyadong magagawa ngayon kasi umuulan. Hindi tayo makakapag-pasyal-pasyal serye, so uwi na muna tayo guys. So ngayon guys, linagay ko yung camera dito sa harapan para makita nyo yung eksena, saan kami nakatira, ano yung itsura. So, enjoy the ride! Eme!
Okay guys, now nakauwi na tayo ng bahay and papakita ko sa inyo yung behind the scene. Gagawa tayo ng content and magse-set up tayo para makita nyo kung gaano ko binibigyan ng effort yung paggawa ng content. So ngayon, nandito ako sa aking parang studio ko na to guys. Medyo makalat siya kasi ano siya, storage at the same time. Meron siyang bed dito kasi guest room to. Dito na rin yung laundry area ko. Dito ako nagpo-fold ng laundry. Kaya kapag nag-video ako guys, eto lang siya. Etong sulok na to kasi eto yung parang malinis siya tignan. So yeah, wait lang. Kuha tayo ng mga gamit na pang vlog. Kuha tayo ng mga ilaw. Kailangan natin ng tripod. So dito lahat nakalagay yung aking mga filming equipment. So, kailangan ko din ng charger guys dahil mag-film tayo ngayon gamit yung phone. Kasi hindi ko alam kung bakit nagiging low quality kapag ito yung ginagamit kong camera na pang reels or pang TikTok. Sobrang lumalabo yung quality niya. So, this time gamitin natin is yung aking iPhone 16 Pro. So, ito yung gagawin ko guys. Mayak eggs. In Korean, mayak means drug because these eggs are seriously Okay, yun lang guys. Gawin na natin siya. And prepare ko lang yung mga panimpla. Meron ako ditong red bell pepper and green chili. Wala kasi akong nakitang red na labuyo. So, eto na lang. And then, spring onion. Tapos, kailangan din natin kailangan natin ng honey guys. Ito, galing pa to ng Pinaso. So, gagamitin natin yan. So, ito pa yung mga ibang ingredients na kailangan guys. Hindi ko na ipapakita sa YouTube guys. Kung gusto nyo panoorin itong Mayak Eggs na content, ilalagay ko to sa aking Facebook at saka TikTok. So, lagay ko na lang yung aking mga social media here and then follow nyo na rin ako doon. Okay? So, start na ako guys. So, this is the next day guys. Hindi ko na kayo na-update kahapon kasi after nating mag-film, tapos nag-edit, tapos naglinis, tapos biglang dumating si Sterling. Hindi na ako nakafocus guys sa pagbablog kasi inasikaso ko na si Sterling kasi pagod yun galing work. Nagluto ako ng dinner. Tapos nakalimutan ko na mag-vlog guys. And iniiwasan ko din kasi mag-focus masyado sa pag-vlog, pag-edit. Kapag nandito si Sterling, gusto ko kapag nandito siya, meron akong time na kami lang, yung nag-uusap kami, ganon. So, yeah, ngayon wala si Sterling, ay meron tayong gagawin. Dumaan yung mother-in-law ko kanina, hindi na niya ako sinabihan, iniwan niya lang itong mga plants na to. Sa kanya itong mga plants na to guys, balak niya sana itapon na itong mga to. Tapos tinanong niya ako, gusto mo ba itong mga spider plants or itatapon ko na lang? Sabi niya, ay, sayang naman sabi ko, okay, bigay mo na lang sa akin yan. Kasi nag-iipon ako ng plants para sa aming future sunroom. So ayan guys, meron ako ditong mga lumang pots na namatay na yung mga plants. So dito ko na lang muna sila lalagay kasi maulan sa labas guys. So hindi ako makapag-gardening sa labas kasi umuulan siya. So dito ko na lang siya bubungkalin. I hope hindi ako magkalat-kalat dito sa kitchen. Alam nyo guys, sobrang swerte ko sa mama ni Sterling kasi ang bait niya sa akin. Dati, iniisip ko kapag nagka-mother-in-law, yung evil mother-in-law, ganun ba yung atake? Pero buti na lang guys, hindi siya ganon. And buti na lang talaga mabait yung mama ni Sterling. And madali siya pakisamahan. Actually, lagi sinasabi sa akin ng mama ni Sterling para daw kami magkaugali. Kasi very introvert din yung mama ni Sterling na parang ako. Siguro pagkakasyahin ko na yung 3 tangkay dito. Mag-survive na lang sana tong halaman na to guys. Okay na to. So, ilagay ko muna siya dito sa dining table. After natin mag-gardening guys, ngayon naman gagawa ako ng resume ko kasi nakatanggap na tayo ng work permit at kailangan na nating maghanap ng work. Tama? Tama! Charot!
So ayun guys, medyo kinakabahan ako kasi it's been a while since nagtrabaho ako sa isang kumpanya. 2020 pa yung last work ko guys, nung nagtatrabaho ako sa Dubai. And then after that, parang naging freelance na lang ako guys. Gumagawa ng content online as content creator. Syempre, meron tayong mga nakatrabahong brand. And yeah, ngayon maghahanap tayo ng company. Shit! Naisip ko guys, parang magsisimula na naman tayo sa pinakababa kasi bagong lugar, bagong bansa, talagang magsa-start ka from the bottom. You know what I'm saying? So ngayon, pinaplano ko mag-apply. Siguro yung mas magiging connect sa aking job experiences, magtrabaho muna ako sa Costco. Yung goal ko is Costco guys kasi maganda yung benefits nila. As nag-research ko kasi sa Reddit, yun yung nakikita kong magandang reviews. Ganun kasing ginagawa ko guys ngayon. Nag-check ako sa Reddit ng mga chismis about sa company and then pinipili ko kung saan ako magtatrabaho. Kasi guys, yung gusto kong trabaho sana yung less stress. Kahit matrabaho siya, pero maganda yung work environment. So, ito na yung resume guys. Medyo patapos na siya, pero maglalagay pa tayo ng mga ibang details and yung mga job experience natin before. And then mag-start na ako mag-submit ng mga resume. Wish me luck guys na makahanap tayo ng work. And then I hope ma-maintain pa rin natin tong content creating journey natin kahit meron na tayong full-time job. So magpapaka-busy muna ako dito guys. And then update ko na lang kayo guys kung meron pa akong mga ganap for today. Okay? Hello guys, good morning. So sumama tayo today sa isang work eksena ni Sterling. Meron siyang pipikapin na cabinet. Nandito kami ngayon sa Kent, Washington. And I think first time ko lang dito. So wala tayong magawa sa bahay. And since wala tayong trabaho, sumasama-sama ako sa mga gantong eksena niya. Kung pupunta siya ng malayo, pupunta ng Seattle. So para hindi tayo mabagot sa bahay. So ganito yung ginagawa ko, sumasama ako. And later guys, pupunta tayo ng Seafood City. First time ko doon. So para siyang isang malaking Asian grocery, or I don't know if it's full Filipino stuff grocery. Siguro mix siya kasi malaki siya guys. Nasa Tukwila yon. And yeah, after dito, doon kami pupunta. And mamimili tayo ng mga ingredients, Filipino ingredients na pwede nating lutuin next time kay Sterling para sa ating American, para sa ating cooking Filipino food to my American husband. Tama ba yun? Cooking American food to my American husband. Tama ba yun? I don't know guys. See? Di pa talaga ako sanay mag-Englishan dito guys. So, but hopefully, in the future, maging fluent tayo in English. Kasi kailangan talaga siya guys. And this past few days, naghahanap na ako ng work. Like, ilang company na rin yung na-applyan ko ng trabaho. And tignan natin kung ano yung work na mapapasukan natin. And yun lang guys. I don't know, ngayon na may green card na ako, I don't know what's next. Kasi para kang mag-aano talaga dito guys. Para kang magba-back to zero kapag nandito ka sa Amerika. Kahit meron ka mga job experience, parang mahirap maghanap ng trabaho. Yung competition mo dito is, for example, yung mga bagong graduate dito sa Amerika. And then you're from the Philippines. Parang hindi naman nila 100% ina-acknowledge yung education natin sa Pilipinas. So, yun yung challenge ko ngayon sa buhay. And meron na tayong work permit, meron na tayong green card. So, next is trabaho guys. Kailangan natin maghanap ng work para mas gumaan-gaan yung life. And what else? So, today, samahan nyo kami magpunta sa isang Asian store. Tignan nyo tong trend guys. This is like a cargo train, right?
cargo, livestock. Yeah. Oh my god, it's really long. Those look like they have cars in them. Oh, I'm hungry. Are we gonna eat seafood? I don't know. It's Seafood City. And now we're here guys sa Seafood City Marketplace. Nandito tayo sa what is this, Taquilla? Yeah, South Center Mall. Ayan siya guys. But pupunta muna kami sa Jollibee. If it's not busy sa Jollibee, kakain muna kami, then grocery. Cow King and Red Robin or Red Ribbon. Yeah. So guys, hindi ko na ilalagay yung full video ng Seafood City dito sa aking YouTube. If you guys wanna see the full video, you can visit my Facebook page or TikTok account. Ilalagay ko na lang here. So yung Jollibee guys, meron din siyang red ribbon. So pasok tayo. Tignan natin kung hindi siya busy. Okay, Jollibee. Kain tayo ng Jollibee, guys. I don't know if you can see the prices, but malayo siya, guys. Expensive. Yeah. Ito yung ating Jollibee. And puro mali yung mga na-order, guys. Hindi spicy tong chicken. Peach mango pie yung binigay instead of ube pie. Akala ko may rice, tapos biscuit pala. And then instead of mashed potato, gusto ko talaga spaghetti. Pero dahil minamadali ako, mashed potato yung nasabi ko. So, enjoy ko muna tong food guys, mamaya na lang. So yan guys, tapos na ang Jollibee and Seafood City Market. Ang saya, ang daming Pilipino. Para ka nasa Pilipinas. And nag-enjoy ako sa loob ng grocery. So meron tayong mga nabiling mga Filipino stuff. Ang tawag dito, i-haul na lang natin mamaya since yung pinaka grocery tour natin ay ilalagay ko sa Facebook and TikTok. So yeah, see you sa bahay. Bye-bye! Nakauwi na kami ng bahay guys. So, eto yung mga pinamili namin sa Island Pacific. Tama ba? Island Pacific? Yeah, nakalimutan ko na yung pangalan. So, eto yung mga nabili ko doon. So, bumili ako ng buko guys. And then, of course, etong aking paboritong soy sauce, etong markang Pinya. And then, meron din ako ditong nabiling mga snacks. Meron akong pillows na ube. And then, eto guys, cheese ring. Then, ano pa ba? Meron din ako nabili ditong pancit canton. Ayan. Then, again, magic sarap. Hindi mawawala sa mga dinuluto kong Filipino food. Then, of course, sardinas, guys. Bumili ako ng 2. Tapos, bumili ako ng... Ano kasing tawag dito? Sayote. Kasi meron akong gustong lutuin kay Sterling. Gusto ko siyang lutuan ng tinolang manok. So, yeah. Abangan nyo to sa aking series sa Facebook. Yung Cooking Filipino Food to My American Husband. Ay, nakalimutan pa talaga yung title. So, ayan. And then, bumili din ako nitong, anong tawag dito? Lemongrass. Anong tawag dito sa Kapampangan? Kasi, ang tawag namin dito ay sale. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ng lemongrass. Basta lemongrass to guys. Sale in Kapampangan. So, what else? Tapos, bumili ako ng maraming seasonings. And bumili din ako ng inasal marinade. Kasi gusto ko din siyang lutuan ng inasal one day. Then, what else? Meron tayo ditong caldereta mix. Pansit palabok mix. Afritada menudo mix. Sinigang mix. Sinigang mix spicy. Tinola mix. And then, etong ground anato. Ano to guys? Achwete. So, etong ground na yung kinuha ko para hindi ko na siya kailangan salain pa. So, naka-ground na siya. And then, nagpunta din kami sa isang Asian grocery guys. Yung lagi natin pinupuntahan. Bumili kami ng, eto kay Sterling to. Siya yung kumuha nito. Choco pie. Tapos, ano ba to? Crispy fry. And then, guys, meron akong nakitang calamansi juice. So, eto, ano siya? Real squeeze. Hindi ko alam kung magkano to. $5 yata. Eto siya, guys. So,
para sa mga sausawan, pag nagluluto ako ng mga kailangan lagyan ng kalamansi. So, ito yung gagamitin natin. And then, what else? So, yun lamang guys. I think dito ko natatapusin ang ating vlog. And I hope na-enjoy nyo tong vlog na to guys. And if you have suggestion or anything about the vlog, gusto nyong content na gawin ko, i-comment nyo lang dyan guys. And see you on my next one. Bye-bye!